Siyempre, ngayong umaga, joining us as well is our Sangguniang Bayan Office. Magandang umaga po sa mga taga-SBO. Ayan, nakikita ko rin po from among the crowd, our Sangguniang Bayan members. Ayan, Honorable Nathan Sam Ola Canilaw. Magandang umaga po. Ay, baka hindi ko po nakikita yung iba ko. Meron man po dyan. Ay, good morning po sa inyo lahat. Binabati rin po natin, of course, from the Mayor's Office, our Private Secretary, Sir Stalwart Joseph M. Benedito. Sir, magandang umaga po. Muli ang lahat po na ating po mga opisyal, kasama po ang mga pinuno na iba't ibang tanggapan ng ating ahensya. Kung maaari lamang po ay samahan niyo po kami dito sa taas ng ating entablado. Maraming salamat po. Sustansya'y dapat puno, susi sa tama. Ayan, pakitaas po yung banner. Go food na handa mo. Siyempre, kasama rin natin ngayong umaga ang ating Solid Waste Management Office. O kaya yan, magandang umaga po sa mga taga-SWM. SWMD, magandang umaga po sa inyong lahat. We'd also like to acknowledge the presence of our Municipal Vice Mayor, Honorable Attorney Mary Jean D. Feliciano. Ayan, magandang umaga po, Vice. Sige, pasok po kayo. Pasok po dito sa loob ng ating pong bulwagan. Ang Finance number 1, kumain ng iba't ibang pagkain para sa iba't ibang sustansya. Pagkain nagbibigay ng enerhiya, may protina, may vitamin at mineral. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at Ayan, at syempre, ladies and gentlemen, kasama din natin ngayong umaga ang Municipal Economic Enterprise Development Office. Mula na isang masigla. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Syempre, kasama po ang kanilang department head, Sir Bernard. Magandang umaga po. At baka meron pang opisina dito na hindi ko nakita kanina. Good morning po sa inyo lahat. Ng manok, itlog, ano pa, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla. Ayan, sensya na. Nandito po pala, kasama rin natin ngayong umaga, syempre, ang ating Business Permit and Licensing Office. Magandang umaga po. Syempre, kasama rin natin ang ating Cooperative Development Office. Magandang umaga din po, Ma'am Doyles, at sa iba pa po natin mga kasama dito. At syempre, naghihintay para sa kanilang entrance. A round of applause for the Municipal General Services Office. May yaman sa calcium. Tulad sa Ayan, at syempre dito sa gilid, palapakan din po natin ang ating Municipal Social Welfare and Development Office. Magandang umaga po sa mga taga-MSWDO. Good morning po sa inyo lahat. Mabuti nang maingat. At syempre, ladies and gentlemen, also joining us this morning is our Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Mahusay sa Ayan, magandang umaga. Kasama po ang kanilang heads, Engineer Mod. Magandang umaga po. Siyempre, also joining us this morning is the Municipal Engineering Office. Ayan, siyempre, kasama rin ang napaka-pogi nilang department head, Engineer Raul. Magandang umaga po, Engineer. At sa iba pa po natin mga heads na nandito, ayan, mangyari lamang po ay samahan niyo po sila Mayor sa taas ng ating stage. Kaya kumain ng wasto at mag-ehersisyo. Sundin ang 10 Kumain-Meds para Siyempre, kasama rin po natin ngayong umaga, hindi naman papatalo. A round of applause for the Municipal Health Office. Ayan, good morning po. Kasama po siyempre napakaganda, Dr. Love. Magandang umaga po. Ayan, parang pinakapanghuli yung MHO. May sumunod pa ba sa inyo? Wala na po. Dahil sila po ay mga host office, sa host office po natin. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. At muli, binabati rin po natin ang ating mga partner, no? Yung mga hospitals po natin. Magandang umaga po. Leoncio General Hospital, Sagrado Hospital Incorporated, Beraca General Hospital. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, once again, kung kaya po pong mag-settle down somewhere, please kindly settle down as we will be starting with our program already. Maraming salamat po.
Of course, we'd like to acknowledge the presence of our guest speaker, Dr. Luan B. Sumera Cruz. Magandang umaga po, ma'am. Ayan, good morning po. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Okay na ba na nakatayo yung iba? Ayos lang po? Okay lang po ba? Ayan, kasi medyo mainit pa rin sa mga bleachers natin dito. Once again, we'd like to apologize kung medyo kinukulang po tayo sa mga uupuan. So as not to follow your agony, ladies and gentlemen, it's about time that we started our program this morning. Isa po muna magandang umaga, bayan ng Brooks Point! Magpalakpakan naman po tayo dyan! Ayan, nakakapalakpak na kasi wala ng mga hawak na arroz caldo. Ayan, magandang umaga bayan ng Brooks Point, and this indeed is another very important celebration of our municipality as we celebrate the 50th Nutrition Month. Ayan, ngayon po yung taong 2024. At bilang pasimula sa ating programa ngayong umaga, lahat po ay nangyayang tumayo for our prayer, which will be immediately followed by the singing of the Philippine National Anthem. Maging aktibo, iwasan ang alak. Huwag ang awit ng Pilipinas. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ayan, maraming salamat po. Ang lahat po ay maaari na maupo. Thank you so much po. At this point in time, mga kababayan, para sa may mga mauupuan po, muli po, pasensya na po dun sa mga nakatayo. Ngunit maraming salamat po. At this time, ladies and gentlemen, mga kababayan, ay atin naman po mapakikinggan, syempre, magbumula po sa ating chairman ng Committee on Health for the opening remarks, our Sangguniang Bayan member. A round of applause for Honorable Richard Tad Balyan. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at Thank you po, Sir Giro. Talagang napakagaling po na
MC at empleyado po ng LGU Brooks Point. Napakaswerte po natin kasi talagang may isang giro po tayo na empleyado po dito sa bayan ng Brooks Point. At syempre po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Syempre po, isang pagbati sa napakabait at napakasipag at talagang maaga pa gumising ang ating mahal na Mayor June Benedito. And syempre po sa very supportive po na Vice Mayor po natin kay Atty. Merjin D. Feliciano. And sa aking mga kasamahan na SB na nandito si SB Bong Pirares, SB Kel Rodriguez, SB Nate Lacanilaw, and syempre po sa guest speaker natin na aking kumare na napakaganda kay Dr. Luan Sumera Cruz. Magandang umaga po. At sa mga masisipag po natin na kapitan na very supportive po sa Nutrition Month natin, talagang may mga float sila. Mga kapitan na nandito, magandang umaga po. At sa mga barangay kagawad po, na kung saan po ako nagsimula, magandang umaga, may kagawad po kagabi doon na dyan na natulog kasi binabantayan nila yung float nila sa Kalasagin. And syempre po sa ating mga department heads na nakipag-cooperate po sa Nutrition Month natin, sa mga BHW, BNS, midwife, and syempre po sa organizer po ng Nutrition Month celebration natin kay Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine, palakpakan po natin si Ma'am Lorraine. Sa tingin ko isang buwan siyang busy ngayon. Ma'am Lorraine, thank you po. At sa inyo po mga kasamahan. Yung celebration po natin ng Nutrition Month, ito ay ginagawa every July. Pero po ang LGU po natin ay hindi lang po July po ginagawa ang celebration na to. Sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor June at suportado po ng ating Vice Mayor at Sangguniang Bayan, mayroon pong ginagawa ang community affairs na marami pong feeding sa mga barangay-barangay. Kaya po hindi lang po ngayong buwan ang selebrasyon natin para po, kasi alam po natin na kapag po malusog ang ating komunidad, dyan po makikita ang asenso ng isang bayan. Kaya po patuloy niyo pong suportahan ang Administrasyong Benedito Feliciano po para po patuloy po ang pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Muli po, opisyal po nating bubuksan ang selebrasyon po ng Nutrition Month natin. Patuloy po tayong mag-enjoy at suportahan lang po ang mga activity po natin dito sa Nutrition Month ngayong buwan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po nag-participate. At syempre po pala, yung very active po na 3 ospital na lagi nandiyan dyan, ang Biraca Hospital, Loncio Hospital, and Sagrado Hospital. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong sumusuporta sa activity ng LGU Brooks Point. Muli po, maraming salamat po sa ating lahat. Ayan, thank you so much. A round of applause for our Sangguniang Bayan member and our chairman of the Committee on Health, Honorable Richard R. Balian. Maraming salamat po, SB. Ayan, magpalakpakan po muna tayo, mabilisan po. Tatawagin ko po, dire-diretso lang. Kailangan malakas po ang palakpakan. Unahin po natin yung ating mga barangay. Nasa na ang barangay Amas? 77 anyos. Okay, talagang number 1 sa harap. Barangay Aribungos. Sundin ang 10 commandments para sa Barangay Barong-Barong. Okay. Nasa naman ang Barangay Kalasagin. Barangay Imolnod. commandments para sa sigla. Barangay Ipilan. Barangay Maasin. Tumutulong sa mental Barangay Mainit. Sundin ang 10 Barangay Kalasagin. ng buhay. Paalala. Joke lang, inulit lang natin. Barangay Malis. Barangay Mombalot. Asa naman ang Barangay Uring-Uring. Taas ng buhay. Paalala. Barangay Pangubilyan. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo. Parang kilala kayo mga sigawang yan, ha? Ayan po. Asa naman po ang Poblasyon District 1? Maganda umaga po. Poblasyon District 2. Salugon. Barangay Samariñana. Barangay Saraza. Barangay Tubtob. Asan yung Tubtob? Ayan po. At syempre magpalakpakan din ang mga taga LGU Brooks Point.
Parang mahina, parang gutom yung mga taga-LGU Brooks Point. Ay, good morning po. At syempre, bagamat wala na tayong mga upuan dito, binabati po natin yung ating po mga department heads na nandyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At this point in time, ladies and gentlemen, as part of the celebration of our 50th month, a Nutrition Month celebration, no, 50th na po, 5-0 na celebration po natin ito na ating Nutrition Month. Ayan. As part of that po, of course, we would like to hear valuable information. And who else can we ask for that but an expert in the field of health, ladies and gentlemen. And as of this point, it is my honor to introduce to you all our guest speaker for this morning. Our guest speaker this morning, ladies and gentlemen, had her elementary education at San Jose Elementary in Bicol, high school at Francisco School at Quezon City, and Bachelor of Science in Medical Technology at Far Eastern University, Fairview, Quezon City. She had her Doctor of Medicine at Our Lady of Fatima University, Valenzuela City, and then with a follow-up fellowship training as OB-GYN ultrasound on September 1, 2019 to August 31, 2021 at Dr. Jose Favela Memorial Hospital, Santa Cruz, Manila. A Master in Hospital Administration at St. Bernadette of Lourdes College, Quezon City on October 31, 2019. Residency training in obstetrics and gynecology on January 20, 2010 to December 2013 at Dr. Jose Favela Memorial Hospital, Santa Cruz, Manila. A membership in medical organizations such as Philippine Society of Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, Philippine Obstetrical and Gynecological Society Incorporated, Philippine Medical Association, Palawan Medical Society, and POGS at Southern Tagalog Chapter. Current affiliation, she is currently working with Sagrado Hospital Incorporated and Beraca General Hospital Incorporated. Ladies and gentlemen, without further ado, I present to you all our guest speaker this morning for the nutrition message. A big round of applause for Dr. Luan B. Sumera Cruz. Assignment number 2. Sa unang 6 months, breastfeeding lamang kay baby. Good morning po. Ang tema po sige po, thank you po. So ang tema po ngayong taon ay ang Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Honorable Cesario R. Benedito Jr., Municipal Mayor, Attorney Jean D. Feliciano, Vice Mayor, Sangguniang Bayan members, hindi ko na po kayo isa-isahin, at lahat ng mga naririto. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bilang isang lokal na manggagamot at OB gynecologist dito sa Brooks Point, isang malaking karangalan para sa akin ang maging panauhing tagapagsalita at isang karangalan tapagsalita sa pagdiriwan natin ng ika-50 anibersaryo sa buwan ng nutrisyon. Ito ay ipinagdiriwang hindi lang dito sa Brooks Point o sa buong Palawan, kundi sabay-sabay na selebrasyon ng buwan ng nutrisyon na isinasagawa sa buong Pilipinas. Ano nga ba ang malnutrisyon? Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan dahil sa kakulangan ng sustansya na natatanggap sa ating katawan, napipinsala ang iba't ibang bahagi nito at sa huli ay maaari pang humantong sa kamatayan. Araw-araw, 75 bata ang namamatay dahil sa malnutrisyon sa ating bansa. 27 bata ang namamatay nang hindi man lamang umaabot sa kanilang ika-5 taong kaarawan dahil din sa kakulangan ng pagkain. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng malnutrisyon, gaya ng unhealthy diet, kawalan ng ganang kumain dahil sa depresyon, pag-inom ng mga gamot na nakakahadlang sa absorption ng nutrients ng ating katawan, irregular na oras ng pagkain, mga sakit sa colon gaya ng ulcerative colitis,
kung saan ay kulang din ang nutrisyong na-absorb ng ating katawan. Ngunit higit sa mga ito, ang pinakapangunahing ugat pa rin ng malnutrisyon ay ang kahirapan. Ilan nga ba sa pamilyang Pilipino ang maswerteng nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Sa tala noong Disyembre 2023, 22.4% pa rin ang mga Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ang karaniwang sahod ng maliliit na manggagawa ay 400 to 500 pesos sa isang araw. Paano sasapat ito sa pagkain ng isang pamilyang may 4 o 5 anak? Bilang pribadong manggagamot at OB-gynecologist, ay lantad sa aking mga mata kung gaano kalawak ang problema ng malnutrisyon, di lang dito sa atin sa Palawan, kundi maging sa buong Pilipinas. Sa ilang taong pagpapakadalubhasa ako sa Pabella Hospital sa Maynila at maging sa sarili kong private practice dito sa Brooks Point, nasaksihan ko na maging ang ating mga buntis na pasyente ay hindi nakakaligtas sa malnutrisyon dahil sa kakulangan ng pambili ng mga bitamina, mineral katulad ng iron, gatas at masustansya at sapat na pagkain para sa kanya at sa sanggol na kanyang pinagbubuntis. Sa ganitong sitwasyon ay umaabot sa mga komplikasyon gaya ng anemia, premature delivery o panganganak ng kulang sa buwan, postpartum hemorrhage, o labis na pagdurugo pagkatapos manganak. Maging ang sanggol ay hindi lumalaki ng wasto at ang mag-ina ay maaaring mamatay dahil sa komplikasyong ito kung labis o severe na malnutrisyon. Ang ating lokal na pamahalaan ay hindi natutulog at aktibong gumagawa sa tulong ng iba't ibang sektor upang masolusyonan ang suliraning ito. Kamakailan lamang ay lalong pinagtibay ng pamahalaang probinsyal ng Palawan ang advokasya nito sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasanay sa mga barangay nutrition scholars ng basic nutrition, meal planning, at food safety. Dagdag pa sa mga tinalakay na paksa ang breastfeeding, proper and safe pregnancy, providing supplementary food, at backyard gardening. Ginanap ito noong September 5 hanggang 7 sa Puerto Princesa at dinaluhan ng Barangay Environment Agriculture Nutrition Scholars galing mismo dito sa atin sa Brooks Point. Ang focus ng nasabing training ay ang pagtuturo ng package for the improvement nutrition in young children program or mas kilala sa tawag na DOST Pinoy. Ang layunin ng nasabing training ay maipakalat at implementasyon sa mga komunidad ng mga natututunan sa training na iyon. Ang PPAN 2023 to 2028 or Philippine Plan of Action for Nutrition sa ating bansa ay nasa ilalim ng Philippine Development Plan at pinagtibay sa ilalim ng National Nutrition Council Governing Board para maging blueprint ng isang programa para sa interbensyong pangnutrisyon at nakaangkla sa pangmatagalang bisyon ng Pilipinas na ambisyon natin 2040. Ang PPAN ay naglalayong mabawasan ang malnutrisyon sa lahat ng kabanata ng buhay, maging anumang edad sa taong 2028. Ang diwastong nutrisyon ay naobserbahan sa mga Pinoy dahil sa kulang na pagkain at maling paraan ng pagdiet. Kakulangan sa akses ng sapat na pagkain, mga polisiyang kulang sa koordinasyon at mabisang implementasyon. Dahil dito, nananatiling laganap ang protein energy malnutrition sa mga kabataan, chronic energy deficiency sa mga hustong gulang, at micronutrient deficiency sa buong populasyon. Hanggang ngayon, marami pa ring mayroong vitamin A deficiency, iron deficiency anemia, at iodine deficiency. Ang mga programa ng PPAN ay isinasagawa mula sa tahanan, eskwelahan at mga komunidad, kabilang ang food production, micronutrient supplementation, food fortification, food assistance, livelihood assistance, and nutrition education. Ang gobyerno ay gumawa ng mga konkretong hakbang at programa sa PPAN upang maabot ng buong Pilipinas ang wastong nutrisyon. Sa PPAN ay may mga trainings o pagsasanay na maaring lahukan. Gayon din,
sa mga programa ng PPAN ay nililinaw ng mga nakaatas na gawain ng local chief executives, local nutrition committees, nutrition action officers, barangay nutrition scholars, at iba pang miyembro ng komite upang pagtutulungan ng lahat na maabot ng PPAN ang layunin nito. Ngayon, bilang mga karaniwang mamamayan, nananawagan ako sa bawat isa na maging mulat at mapagmatyag tayo sa kasalatang nararanasan ng ating kababayan, lalo na dito sa ating bayan mismo. Maging aktibo tayo sa paglahok ng programa ng PPAN, lalo na kung ang ating trabaho ay kabilang sa sektor ng PPAN. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, tungo sa paglutas ng problema ng malnutrisyon ay mahalaga. Ang bawat tulong, maging pinansyal o voluntaryong pagpapakalat ng wastong kaalaman sa ating mga palawenyos ay maaaring makapagpabawas ng isang namamatay na bata dahil sa gutom. Ano man ang iyong trabaho, maging sa pamahalaan man o sa pribadong kumpanya, sa NGO, sa mga voluntaryong asosasyon, sa mga taong nasa simbahan, sa mga serbisyong medikal, sa mga guro sa ating paaralan, dapat tayong maging aktibo sa pagtulong at pagpapakalat ng wastong impormasyon upang lumawak ang mga kaalaman ng ating kababayan ukol sa solusyon ng malnutrisyon. Nang sa ganon, ang bawat ama at ina ay makapaghain ng mura ngunit masustansyang pagkain sa kanilang hapagkainan. Nang sa ganon, ang bawat bata ay lalaking matalino at malusog dahil ang kalamnan ay busog at ang isip ay may laman. At nang sa ganon, unti-unti, ngunit sigurado, sabay-sabay na mabubuhay ang malusog, masaya at maunlad ang mga palawenyos. Saludo tayong lahat sa PPAN. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Brooks Point. Thank you so much, Dr. Luan. Ayan, that's Dr. Luan Sumera Cruz, ladies and gentlemen. Isang masigabong palakpakan naman po dyan. Ayan. Bagamat medyo tahimik lang tayo, nakikinig po, no? Hopefully talagang nag-grasp po natin yung sinasabi ni Doc na napaka-importanteng mga statistical data po. Ito po ay backed with study na mga impormasyon po para sa ating lahat. To sum it all up, I think ang gusto po talagang kagaya ng sinabi ni Dra na sana po lahat tayo magtulungan. Hindi po natin iniisip na issue lang sa atin yung malnutrition, lalong ligit nandito po tayo sa bayan kung saan talagang masagana po pagdating sa mga gulay, maganda po, may mga prutas po tayo. But nonetheless, if you will try to look around, especially in terms of poverty po, no, sa mga taong talagang nahihirapan kapos sa buhay, talagang problema po yung malnutrition. Kaya sana tayo pong mga mamamayan ay magtulong-tulungan, kagaya po na sabi ni Doktora. Kaya Doc, maraming salamat po. Muli po, magpalakpakan po tayong ulit. Magpalakpakan po tayong muli. Ayan, thank you so much po sa ating lahat. All right. As of this point, ladies and gentlemen, we will now be hearing a message, inspirational message mula sa ina ng bayan ng Brooks Point, ang ating ikalawang punong bayan. A round of applause for Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano. Maraming salamat, Jiro, sa ating panauhing pandangal kay Dr. Luan Sumera Cruz. Dra, ngayon ka lang nakita ni Mayor. Kasi Mayor, wala ka ng pinapaprenatal. Kaya ngayon wala siya nakita. Sa ating punong bayan, Mayor June Benedito, sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa ating mga barangay captains, mga kagawad ng barangay, sa ating mga BNS, mga BHW, sa ating mga kawani sa RHU, at sa lahat ng mamamayan ng Brooks Point, sa mga uniform personnel na kasama natin sa ating bayan, at sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaan, sa mga bisita, mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Paborito ko ang subject na nutrition kasi at ang kalusugan, sapagkat lagi nating sinasabi na health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Aanhin nga ba natin yung
maraming pera, pero naman nakaratay ka naman sa banig ng karamdaman at hindi mo naman na-enjoy ang iyong salapi. At alam nyo, isa ito sa dahilan bakit patuloy na pinaglalaban ko yung ating kalikasan. Kasi nakasalalay ang nutrisyon, ang kalusugan sa kagandahan ng ating kalikasan. Kaya naalala ko tuloy nung mayroong mining summit sa Puerto Princesa noong March or April, kung hindi ako magkamali. Mayroong isang PR woman doon ng isang minahan. Sabi niya, doon sa bayan na yon, maganda ang buhay ng mga tao, malulusog ang mga tao, nakakapag-aral. Buti na lamang, nakahingi ako ng datos mula sa ating nutrition officer, kay Ma'am Lorraine Abiog. At pinakita ko doon yung malnutrition prevalence rate sa buong lalawigan ng Palawan. At yung isang bayan na may matagal ng minahan, ang taas ng kanyang malnutrition. Samantalang ang bayan ng Brooks Point, ito ay 2019, 2020, 2021, ay mas konti yung malnourished children dito kaysa sa doon sa isang lugar. Kaya sabi ko sa kanya, Ma'am, mayroon po akong data na yung sinasabi mo kanina na malulusog, okay ang buhay ng isang bayan na may minahan. Pero sabi ko, dito po sa record ng ating probinsya, hindi po ito nanggaling sa Brooks Point. Mas marami pong malulusog na bata sa Brooks Point at mas konti ang mga malnourished na kabataan. So, ibig sabihin po, paayos kami, agrikultura. Pero, I just hope na mapanatili natin yung trend na ito. Pero sa ginagawa naman ng ating mga BNS at ng RHU at syempre sa pagkikipagtulungan ng ating mga barangay officials, ay mas kumukunti pa po at naaabot na po natin. Sa bagay, matagal na nating naabot yung Millennium Development Goal. At yan yung MPR, yung malnutrition prevalence rate na less than 5%. Alam ko po, for how many years na-reach na po ng Brooks Point yung MPR na mas mababa sa 5%. Kaya palakpakan po natin ang lahat ng ating mga stakeholders, mga kasamahan natin dito sa Brooks Point na nagtutulungan para higit pong mapababa ang mga bilang ng mga malnourished children sa bayan natin. Pero ngayong meron na tayong Jollibee, baka naman instead na may mga yung malnourished, yung mapababa natin, baka naman mapadami natin yung mga obese na mga bata dahil nasanay na sa hamburger at sa iba pang mga processed food. So sa ating mga magulang ay yun po yung nagiging problema ngayon. Mga bata pa pero mayroon ng diabetes. Bata pa pero mayroon ng problema sa kidney. Kasi unang-una ay yung sa halip na tumatakbo sila para maglaro at magpapawis, mga bata ngayon, hindi na tumatakbo, wala nang taguan, wala nang Chinese garter, nandoon na sa kanilang mga cellphone. Pagkatapos, laging pinapakain natin ng mga chichirya at kung ano-ano pa. Kasi kung hindi mo bibigyan, iiyak. At yung gusto lagi, karne. Kaya sa atin po nakasalalay yung kalusugan ng ating susunod na henerasyon. Kaya habang maliit pa, lagi kong sinasabi na kung pwede, huwag niyo munang bigyan ng cellphone. Kasi yung bata, tumitigas yung ulo. Maliit pa lang, wala pa nga 1 year old, hawak na ng cellphone.
pagka natuto na yan, hindi mo na maaalis sa kanya. At may nakita ako sa airport, halos hindi pa makalakad yung bata, pero nakadapa doon sa airport habang naghihintay kami ng flight. Hindi makuha ng nanay niya yung cellphone niya sa kanya. At umiiyak kapag natapos na yung game kasi another na naman. So yung mga mata ng batang ito ay hindi natin naaalagaan. Kaya sa mga magulang, minsan nakakatamad mag-alaga, no? Lalo na kapag makulit, takbo ng takbo. Papagod tayo, maghabol ng maghabol. Ang gagawin na lang ng magulang, bigay yung cellphone. Pero malaki po yung impact na yan sa kanyang kalusugan. Kung kaya't kailangan po na kung paano tayo pinalaki noon ng ating mga magulang, ay pilitin po rin natin na ganun pa rin ang gawin natin, lalo na sa mga pagkain na ating ibinibigay sa kanila. At lagi kong sinasabi na napakaganda ng lupa dito sa Brooks Point. Kung sa isang bahay ay wala namang nakatira dito sa condominium o kaya sa mga townhouses na halos wala nang mataniman, it's a must. Mandatory po na dapat mayroon tayong tanim na malunggay, mayroon tayong tanim na kamote, o kaya kamoteng kahoy, saging, nang sa ganun po meron tayong laging source ng organic na gulay. Dahil hindi na natin kailangang bumili, sabi, ay, ang mahal naman. Kung bibilihin po talaga natin, mahal yon. Pero kung itatanim naman natin, halimbawa gaya ng malunggay, once mo lang siya itanim, habang buhay na siya nandyan. So dapat meron po tayong ganon kung gusto po nating makatipid at masustansyang pagkain ang naihahain natin sa ating pamilya araw-araw. Yun lamang po, magandang umaga at pagpalain po tayo ng Diyos. Yes, isang masigabong palakpakan po muli ang ikalawang punong bayan ng Brooks Point, Attorney Mary Jean D. Feliciano. Maraming salamat po, Vice, sa mga paalala sa atin. Ayan, narinig nyo naman po yan. Sana po, mandatory po no, na mayroon po tayong mga pananim. Yung mga kahit yung mga madali lamang pong alagaan at patubuin sa atin pong mga bakuran. So, kung wala naman po malaking space, kasi yung iba sa atin nagre-rent lang, mayroon pong internet ngayon, talagang may mga bagong innovation po. You can actually grow po ng mga halaman or even vegetables po using yung mga pots po natin. So, ano lang po tayo, mangalap lang po tayo ng mga inspirasyon. Maraming salamat po, Vice. At this point in time, ladies and gentlemen, to give us the inspirational message, let us give a big round of applause para sa ama ng bayan ng Brooks Point, our Municipal Mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr. Maraming salamat kay Giro. At una sa lahat ay pagbati muna sa ating very supportive na Vice Mayor, Atty. Mary Jean Feliciano. At yung mga membro po ng Sangguniang Bayan, isa-isahin ko po sila sa inyo kasi malapit na ang 2025. So nandito po si SB Tad Balian, SB Bong Perares, SB Kiel Rodriguez, SB Nathan Lacanilao, SB Sapat na Gwapo Victor Culili. Yan po yung mga nandito ngayon. At dito rin po yung ating mga punong barangays. Kasama po, hindi ko na kayo maisa-isa, mga kapitan, ha? Kasi baka humaba yung aking mensahe. At kasama po yung mga membro ng Sangguniang Barangay. Simula po sa Barangay Malis hanggang Calasagen, Poblasyon District 1, District 2, sa inyo pong working forces, sa lahat po ng bumubuo ng Nutrition Committee. At siyempre po, yung sabi ko nga, matagal na at punong abala dito po sa okasyong ito, kay Mama Lorena Abiog, sa kanyang makasamahan, yung mga kawani po ng pamalokal ng Brooks Point, sa mga head of office, sa mga empleyado, at nandito rin po si Watwat Benedito, yung aking anak. At sa lahat po ng mga hindi ko nabati, ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga at malusog na umaga sa inyong lahat. At nais ko rin pong batiin, pinahuli ko po talaga, yung ating pong SSB Lagrada, nandito rin po, yung ating pong panauhing pandangal, si Dr. Cruz. Doktora, maraming salamat po. At pag ganyan po kaganda, yung ating guest speaker,
ay lahat po talaga ay inspirado at saka kahit anong sakit mo, gagaling ka na kaagad. Nagiging malusog na kaagad yung ating katawan. Kanina, halos lahat ng binanggit ni Doktora, pinakinggan ko, na-absorb ko kasi ako po nung nag-aaral ako, pagka maganda yung professor ko, ay nakikinig talaga ako. Talagang titingnan ko kung ano sinasabi. So katulad kanina, lahat ng binanggit ni Doktora, ay talagang napulot ko po yung iyong sinabi. So muli po, palakpakan po natin yung ating panauhing pandangal. Ngayong buwan po ay July. Talaga po ay pinagdiriwang natin, taon-taon, ito pong Nutrition Month Celebration. So hindi lang sana ngayong July natin ipagdiwang ito, kundi isabuhay po natin. Sa loob po ng isang taon, 12 months po natin isabuhay, araw-araw, 365 days, yung ating pong kalusugan. Kanina po ay napakinggan ko doon sa mensahe ni Doktora na yung pong kalusugan ay mag-uumpisa po sa sinapupunan ng ina hanggang sa lumabas yung anak, tuloy-tuloy na po. So dapat, pag nagbuntis yung babae, kailangan po ay inaalagaan na yung kanyang pagbubuntis. Kaya isbitad, kung sakaling magkaanak ka, muli, alagaan mo na kagad simula pa lang doon sa sinapupunan nung asawa mo. So ganun po, no? At dito po sa bayan ng Brooks Point ay mapalad po tayo dito. Dahil napakaluwangan ng lupain, nabanggit ni Vice kanina, ay pwede tayong magtanim ng gulay. Sa bakuran pa lang natin. Magsipag lang po tayo. Meron na tayong pagkain. At sabi nga, malusog pa yung kakainin natin. Pero sa panahon po ngayon, dahil sabi nga, high-tech na tayo, nasa modernong panahon na, marami ng mga restaurant, tulad ng Jollibee, nandyan na. Sabi ko nga, nung biniro ko nga si Mr. William Tan, sabi ko, pare, nandyan na yung Jollibee, dagdag gastos na naman yan sa mga magulang. Sabi ko, pero di bali, basta yan naman ay tataas yung ekonomiya ng bayan ng Brooks Point. At sabi ko sa kanya, binibiro ko, unang-una, magiging mabenta naman yung mga drugstore, pati yung ating mga doktor at doktora, kasi marami namang ma-high blood, marami namang magkakaroon ng diabetes kasi po doon sa kinakain. So yun naman po ay parte ng buhay natin. So, ang hirap po talaga mag-diet kasi sa atin po, ang kailangan din natin yung masarap na pagkain. Sabi nga, minsan isipin natin, di bali nang kumain ng kumain, basta't mag-enjoy, okay lang. So ganun po yung ating pananaw. Pero sana po ay marunong din tayo mag-control ng ating diet. Kumbaga sa yung bang moderate lang yung ating kakainin. Kami po, nilabais itong mga membro ng Sangguniang Bayan, minsan ilang kasalan po yung aming pinupuntahan, ay kung kakainin po namin lahat talaga, itodo-todo namin yung aming pagkain, siguro po hindi na kami abutan pa ng 2025 sa dami po ng cholesterol na pumapasok sa aming katawan. Pero kami naman po ay daily kami nag-exercise. Katulad po ako, daily ako nag-walking, at kagabi nga, naglaro kami ng basketball doon sa District 1, ay tinalo kami nila Kagawad Perez pati ni Kagawad Gador, pinatulan nyo kami, natalo tuloy kami. Pero yun, part lang ng game yun, exercise lang po namin yun. So dito po sa inyong lahat ay kailangan po nating pagtuunan yung ating kalusugan dahil tayo po ay naglilingkod sa gobyerno, dapat po ay malusog tayo at masigla tayo. Kung tayo po ay walang sapat na kalusugan, hindi po natin magagampanan yung ating pong tungkulin bilang kagawad ng barangay, bilang kapitan, bilang nutritionist, bilang marines, o kung ano-ano pang tungkulin na ibinigay sa atin ng pong may kapal. So dapat ay yung bang maging vigilante tayo o maging concerned tayo doon po sa ating kalusugan dahil yan po yung dapat taglayin ng isang tao, hindi lang yung mga naglilingkod, kundi lahat-lahat na po. Yung ating pong mga anak, yung ating mga apo, ay napakahirap na napakainin ng gulay, napakahirap pakainin ng isda. Gusto niyan yung mga processed goods na, ay nandiyan yung hotdog, nandiyan yung tusino, pero nasa atin na po yan kung paano po natin disiplinahin yung ating mga anak, yung ating mga apo, para naman po magkaroon sila ng magandang kalusugan. Yung pong life expectancy ng Pilipino, dati noon 70 years old, pero ngayon bumaba na dahil nga po doon sa kinakain natin. Kaya dapat sa atin, sa mga BNS, ay yung bang ipamulat natin, magkaroon tayo ng information education campaign na kung saan, ano ba yung mga susustansyang pagkain na dapat kainin
at nasa harap ng ating hapagkainan para naman mapangalagaan po natin yung ating mga kalusugan. So sa inyo pong lahat, hindi na po ako magpapakahaba kasi meron pa po susunod na mga programs, ay nawa po ay maging malusog tayong lahat. Nawa po ay hindi lang yung physical na pangatawan natin ang ating magiging malusog, higit po sa lahat yung ating spiritual. Sabi nga, ang mahalaga po sa atin ngayon, hindi po yung buhay natin dito sa mundong ginagalawan natin, kundi yung buhay po natin doon sa ikalawang buhay na dapat pong pagtuunan natin ng pansin dahil yun po ay buhay na walang hanggan. Maganda po, maging malusog tayo dito at higit sa lahat, maging malusog po yung ating pang-spiritual na pangatawan. So muli, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagdiwang po natin ang Nutrition Month, hindi lang po sa araw na to, kundi sa mga susunod pang araw, sa mga sandali, bawat minuto, bawat oras, ay yan po yung ating gagawin upang sa ganun, ma-perform po natin yung ating matungkulin. At muli po, Doktora, maraming salamat po sa iyong binigay na mensahe at sana po naman ay nagdulot po ito sa inyo ng sabi natin, ilagay niyo po sa puso't isipan niyo upang sa ganoon ay maging gabay po ninyo na magkakaroon po ng magandang kalusugan. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Isang masigabong palakpakan para sa ating punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr. Maraming salamat po, Mayor. Ayan, at gaya-gaya nga ng paalala din ni Mayor kanina no, sa ating po mga BNS, hindi lamang po sa ating mga BNS, sa ating po mga barangay na patuloy po sana yung mga programa natin, partikular na ang Information Education Campaign. Nang sa ganun po, well-informed po yung ating mga constituents para sa mga bagay at impormasyon na dapat nilang malaman. Maraming salamat po, Mayor. At sa pagkakataong ito, bago po tayo magpatuloy, we'd like to take this opportunity to award this Certificate of Appreciation to our guest speaker. With that, I would like to request our Municipal Mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr., and our Municipal Vice Mayor, Attorney Mayor Jindy Feliciano, to award this Certificate of Appreciation. Allow me to read the content of this certificate. Republic of the Philippines, Province of Palawan, Municipality of Brooks Point. Certificate of Appreciation is given to Dr. Luan B. Zumera Cruz in grateful recognition for imparting her valuable knowledge and expertise as a resource speaker during the 50th Nutrition Month celebration with the theme sa Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, held on July 1, 2024 at Brooks Point Octagon Covered Court. Given this first day of July 2024 at Brooks Point, Palawan, signed by our nutritional dietitian 1 and our municipal nutrition office designate, Ma'am Lorraine F. Abiog, our municipal health officer, Dr. Loveline R. Sotosa, and our municipal mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr. Once again, this certificate of appreciation is presented to Dr. Luan B. Zumera Cruz. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at Ayan, maraming salamat po, Doc. Sa pagkain ng maaalat, At syempre, while we're having that, we'd like to take this opportunity para pasalamatan po yung ating po mga host offices, no? Partikular na po ang ating Municipal Health Office sa pangunguna ni Dr. Loveline R. Sotosa. Gayun din po, syempre, yung ating Nutrition Office sa pangunguna ni Ma'am Lorraine F. Abiog. Maraming salamat po sa inyo. Up next, ladies and gentlemen, bago pa tayo dumako sa atin pong mechanics, pagpapakilala ng judge na mabilis lamang at syempre, yung ating announcement and awarding para sa winners ng ating float competition. Dadako po muna tayo sa atin pong mga trivia questions. Okay? May ipa-flash po kami na litrato dito sa harap at ang unang tataas ng kamay at makakapagbigay ng bago ng tamang sagot ay mananalo ng nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Ayan. Biro lamang po, 100 pesos lang po, okay? Pero malaking bagay na rin yung 100 pesos. Okay po ba yon? Okay po ba? Pilipinas, game ka na ba? Mahina, medyo mahina dito. Dito maganda-gandang energy. Pilipinas, game ka na ba? Okay, mukhang dito yung mga mananalo po na. Mukhang medyo ginugutom na yung mga dito sa side na to. Okay, sige po. Again, magpa-flash po kami ng picture dito sa harapan at yung unang magtataas ng kamay, siya po ang mananalo ng 100,000 pesos. Okay? Siyempre, 100 pesos lang po. Okay po, para sa unang picture.
Okay. Ready? Taas ang kamay. Sino makakasagot nito? Ano po kaya to? Ano to? 2 picks, 1 word. Okay. Sige. Ano po kaya yung pinapakita dyan? Taas ng kamay. Wala bang gusto sumagot? Sayang yung 100. Ma'am Lorraine, yung number 1 mo pa lang, sobrang hirap na, ma'am. Sino pong gusto sumagot? Kapag yes, ma'am. Si Kagawad, anong pangalan po Kagawad? Kagawad Jelly Reblando. Okay. Yes po. Ano po yan yung nandyan sa harap? Filariasis po. Filariasis. Ang iyong tama, ang iyong sagot, Kagawad Jelly, ay mali. Okay. Who else would like to try? Yes, dito po tayo. Okay. Mukhang makukompleto ko yung 10,000 steps ko today. Ma'am, anong pangalan po at saan po? Barangay Ipilan. Pangalan po, ma'am? Kagawad Bing Balmonte po. Sundin ang 10 Kagawad Bing Balmonte. Kagawad Bing, ano po yung nasa harap? Sa analysis ko po ay Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. mainam din. Grabe, napakalawak po ng atin pong mga kaisipan. Mayor, yan daw po ay dumumi siya sa tabing daanan. Kagawad Bing, dumumi siya sa tabing daanan ay mali. Okay, mali po. O meron ulit dito, Barangay Ipilan po ulit. Okay, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? What? Okay po. Ma'am, anong pangalan po? Helen Banay po. Ma'am Helen, ano po yung nakikita nyo sa harap? Pathway. Sabi ni Ma'am Helen, pathway daw. Ang pathway ay mali. Okay, dito po sa likod, meron dito mula po sa peso natin. Ayan, hindi ko na kayang banggitin yung buong pangalan ng opisina. Ano po yan? Ma'am, pangalan po muna. Francel po. Francel. Okay, Ma'am Francel, ano po sagot? Thyroid. Thyroid. Thyroid is correct. Palapakan nyo naman si Ma'am Francel. Ayan po. Nanalo ka ng... Ay, my coach. Si Peso po pala yun eh. Na coach ka pala eh. May coaching pala. Nanalo ka ng 100,000 pesos. Palapakan nyo naman si Ma'am Francel. Okay. Ganito po kasi yung konsepto ng laro. Hindi po literal na bibigyan yung kahulugan na dumumi siya sa tabi ng kalsada. Hindi po yun yung concept ng game natin. 2 picks, 1 word po. Yung litrato po dyan, kagaya niyan, thigh. Diba? Anong English ng hita? Thigh. Okay? Ano po yung isa? Road. Okay? Thigh, road, thyroid. Okay? So, ayan. Palapakan naman po natin si Ma'am Francel na nakasagot. Next picture. Okay. Taas ng kamay yung makakasagot. Next na picture po natin ay... Okay. Okay, ano kaya yan? Taas sa kamay. Ayun, doon sa likod. Wait lang. I-check ko muna yung kodigo ko. Baka ako yung magkamali. Wait lang, si Kap muna daw. O, sige Kap, ano po yan? Iron. 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 Okay. Iron is... Tama! Okay. Kap, ay hindi. Kap, nanalo ka ng 100,000 pesos. Tama, iron. Okay. Ay, exempted. Huwag ka mag-alala, buburautin din yan mamaya nung kanyang mga kagawad tsaka mga workforce. Pati yung 100, diningin nyo kay Kap, di ba? Okay, iron po ay run. Okay, iron, iron. Okay. Kasalanan po yan ni Ma'am Lorraine kung nahihirapan kayo dyan. Okay, next picture, taas na kamay. Next picture. Sir, paano ba namin mahulaan na naghaharang ka dyan? Ano po, taas sa kamay. Si ma'am po dito sa harap. Ay, wait lang. Wag naman sana, Mayor.
Okay. Medyo literal tong sunod natin. Ma'am, anong pangalan po? Anong barangay? Darwina po, Darwina. Ma'am Darwina ng barangay Kalasagen, syempre. Okay, Ate Darwina. Ano po yung picture natin? Measles. Measles. Okay. Ang measles ay... Ano yon? Mali. Okay, sorry po, Ma'am Darwina. Who else would like to try? Ayun, dito si ate sa gilid. Grabe, makataas si ate. Parang 100K talaga ate yung ano natin. Okay. Ate, anong pangalan po? Vilma po, Vilma. Ma'am Vilma ng barangay Barong-Barong. Okay, Ma'am Vilma, anong sagot mo? Specimen. Ang sagot ni Ma'am Vilma is specimen. Okay, kasi may space. Oo nga. Parang mas ano yun, Ma'am Lorraine, para sa akin, mas tama yun. Specimen, okay. Specimen ay mali. Okay, mali po. Okay, sino gusto mag-try pa? Yes po, ma'am. Ano po pangalan at anong barangay? Mambalot po. Mambalot din po yung pangalan. Joke lang ate. Okay ate, anong sagot mo? Immune. Immune ay mali. Kulang pa. Malapit na tayo, malapit na. Huwag nyo i-chorus. Okay. Dito kay ate po sa likod. Ayan. Mula po sa barangay Maasin. Ano pangalan po? Vivian po. Ma'am Vivian. Ma'am Vivian, ano sagot? Immune system. Immune system ay mali. Okay. Ang hirap naman kasi talaga. Grabe naman. Ma'am Lorraine. Try po. Parang nag-uulian na lang tayo ng sagot. Okay lang po ako, kuya. Nutrition po, sabi ni Vice kanina, iwasan ng obesity, Vice. Ito na po. 10,000 steps po ito today, Vice. Okay. Kuya, okay lang. Na-enjoy ko to para hindi ko na problemahin mamaya yung steps ko. Okay. Ano po pangalan? Edna po. Ma'am Edna ng barangay? Rasa po. Barangay Sarasa. Ma'am Edna, ano yung nasa harap? Immunization po. Immunization ay mali. Okay. Ayan. Medyo nahirapan na tayo dito. Ito dito. Ano ba ito, Ma'am Lorraine? Parang naguhula-hula na lang tayo dito. Parang uubusin natin lahat ng ano. Sino po muna? Si Kuya muna sa taas. Kuya, anong pangalan po? Pablo Lomboy, immune vessel. Immune vessel ay mali, Kuya Pablo. Grabe naman si Kuya, makahablot. Okay, dito po sa harap. Ano po sagot, ma'am? Immunity po. Boost immunity is correct! Okay, baka naman mamaya stop ka ni ma'am, siya po kasi yung gumawa nito. Okay lang yan. Ma'am, nanalo ka ng 100 pesos. Okay, sige. Let's move on to the next picture. Ayan po, next na picture po tayo. Next na picture po. Sige po. Ayan, okay. Sino gusto manalo ng 100K? Taas sa kamay. Ano yan? Dito sa gilid si ma'am. Okay. Okay, ma'am. Ano po sagot? Balanced diet po. Balanced diet ay mali. Mali po. Okay. Sino gusto mag-try? Yes, ma'am. Ano pong pangalan, ma'am? Marites na tonton. Ma'am Marites. Ma'am, wag mo ko'y chismis maya. Okay, ma'am Marites. Ano pong natin? Ano sagot? Healthy diet. Healthy diet ay mali. Mali rin po. Sino tama? Dito, sino pa? Meron pa ba gusto mag-try? Dito po sa side na to, mga nonchalant lang yung dito eh. Ano po? Huwag kasi kayo mag-overthink. Yan yung problema sa inyo eh. Nag-overthink kayo eh. Nagpapakamatay. Sobra-sobra yung tubig niya. Sige po, sino gusto mag-try? Doon sa likod, parang RH to Dra. Ano ba yan, Dra? Parang coaching na yan, Dra.
Ano po ba? Sige nga, tignan natin yung sagot ng mga taga-RHU dito. Pag ito mali, yari kayo. Nandyan yung boss nyo, ha? Okay po. Sir, anong pangalan po? Top 8 sa board exam. Palapakan nyo naman si sir. Grabe. Congratulations po. Top 8. Pag yan, nagkamali ka, sir. Babawiin natin, sir, yung lisensya mo. Okay, sir. Ano po yung nakikita sa harap? Fluid balance po. Fluid balance or water balance ay tama! Palapakan nyo naman si sir. Nanalo ka ng 100,000 pesos. Wala ito. Parang bumabalik lang din sa LGU yung investment natin. Okay. Sige, next picture po. Okay, taas ng kamay. Si ate. Okay, from accounting office. Ano po yung nasa harap? Nutritional information. Nutritional information ay mali. Okay. Mali. Lagot ka kay Ma'am Senya, oh. Bigyan sayang yung 100. Okay, si ate ulit, try daw. Sige. Nutrition facts. Nutrition facts ay tama! Okay, finally. Oh, yung gano'n. Hello. Paano po ulit? Parang nanalo lang siya ng Miss Universe, sabi niya. Oh. Okay. Ate, nanalo ka ng 100,000 pesos. Okay, next po. Ayan, konti na lamang po. Okay, taas sa kamay. Taas ng kamay. Wala na ba talaga? Wag na, tama na, Dra. Duga na kayo. Wala po ba? Kaya po yan. Ayun, si ma'am doon sa gilid. Mula po sa Menro. Okay. Ma'am, anong pangalan, ma'am? Connie po. Ma'am Connie, ano po yung sagot? High calories. High calorie is correct! Ayan. Grabe. Grabe. Talagang chinicheer ka pa. Nanalo ka ng 100,000 pesos. Chinicheer pa talaga ni Ma'am Remy. Sayang po yan. Okay. Next po, ano po yan? Taas po ng kamay. Ayun, si Ma'am doon sa gilid. Hindi ka pa ba nanalo, Ma'am? Okay. Sige, ma'am. Ano pong pangalan, ma'am? Marilyn po. Ma'am Marilyn ng barangay Mainit. Ma'am Marilyn, ano po yung picture natin sa harap? Small intestine. Small intestine is correct! Okay, nanalo ka ng 100,000 pesos! Ayan, congratulations po. Okay, konti na lang. Ayan, sige, ano po yan? Ay, ito si ate dito. Ate, anong pangalan po? Lady po. Ate Lady, saang barangay po? Barangay Kalasagin po. Ano po yung nakikita sa harap? Balanced diet ay mali! Okay. Wait lang. Sino ba nauna? Si ate mula dito, nakarami na kayo. Okay. Ate, anong pangalan? Ma'am Aileen ng barangay? Barangay Malis. Ma'am Aileen, ano po yung sa harap? Barbell. Kap, pakiayos tong ano nyo, Kap, ha? Pakiayos po. Barbell daw. Barbell is wrong. Okay, nagiging unfair na ako dito. Dito muna. Okay, ito si Sir, syempre. Okay, Sir. Sir, ano pangalan, Sir? Sergeant Cliano po. Sergeant Cliano. Sergeant Cliano. Sir, ano po yung nakikita natin sa harap? Weight loss. Weight loss ay mali! Mali, sir, mali. Nanalo na kayo, ma'am. Wala pa ba? Sige, dito si ma'am. Try daw. Okay. Kagawad, ano pong sagot? Overweight. Overweight ay
Mali! Okay, mali din. Ay, ayaw na ni ate. Yun din ba yung sagot mo? O, sige, ito sa gilid. Ate, anong pangalan po? Willie? Winnie. Okay. Ate Winnie ng Barangay Mainit. Ano po yung nakikita sa harap? Heavyweight po. Heavyweight ay! Mali! Yes, ano po? Exercise daw, mali din po. Sino po yung, okay, dito po sa likod banda. Okay, si Ate Rose po ng Tourism Office. Okay, Ate Rose, ano po yung sa harap? Weight gain po. Weight gain ay! Dito ka, Ate Rose. Weight gain ay! Correct! Okay, nanalo ka, Ate Rose ng... Nanalo ka ng ilan? 100,000 po. 100,000 pesos! Okay, ayan po, paubos na po yung tigwa 100K ko. Ayan, sige po, next po, ano po yan? Okay, ito po. Wait lang ate, yung kodigo ko. Ate, mula sa barangay. Sa Mariñana po. Pangalan po? Gladys. Gladys, ano masasabi mo sa mga fans mo? Ate Gladys, ano po ang tamang sagot? Food pyramid. Food pyramid is correct! Wow. Ay, grabe na talaga yung nagagawa ngayon ng 100 pesos. Nanalo ka ng 100,000 pesos. Okay. Next po. Okay, ano po yan? Sige nga, wala na nagtataas ng kamay. Ano po yung susunod? Taas lang po ng kamay. Ito maganda itong susunod natin eh. Ano po yan? Sinong gusto mag-try? Hindi pwedeng sumagot yung mga taga-MIO eh, kasi nandun yung sagot sa kanila. Ayan po. Sino gusto mag-try? Ano po sagot natin? Yes, ate. Mula sa barangay Mambalot. Ate, ano pangalan? Jilin. Ay, si Ate Jilin pala. Ate Jilin, okay po. Ano po yung nakikita niyo sa harap? Sick leave. Ay, napaka-witty talaga natin mga Pilip. Ang sagot ni Ate Jeline ay sick leave. Okay. Totoo nga naman, may sakit siya. O tapos umalis siya. O, sick leave. Okay. Wait lang. Vice, mukhang ano tayo, dehado tayo dito. Okay. Sick leave ay! Mali, ate. Talagang literal po. Wait lang sa Ate Bongga, parang kulang na lang, tawagan ako nito eh. O, Ate Bongga, ano po yung nakikita mo sa, baka binulungan ka ng mga taga-nutrition dyan. Ate Bongga, ano sagot? Chloride. Ano? Chloride. Ang sagot natin, Bongga, ay chloride. Chloride is mali. Yan yung friend mo na alam mo na nag-cheat. Diba? Yung pinakopya ka na nga, binulungan ka na nga ng kodigo, mali ka pa. Okay? Mali ka pa. Si ate daw dito sa harap. Okay, ate, ano pangalan ate? Cecilia po. Ate Cecilia. Okay, anong tamang sagot, ate? Fluoride. Fluoride! Fluoride ay correct! Okay, palapakan nyo naman. Tapos ngayon magagalit ka sa nagbulong sa'yo. Ikaw tong bungol, ikaw pa tong maninisi. Joke lang, Ate Bongga. Love you po. Okay. Fluoride kasi, ate. Paano naging clue yan, okay? Next po, taas sa kamay. Magtigil ang mga taga-MHO. Dito tayo sa mga kabataan sa likod. Okay.
Okay, pakinggan natin ang SK ng mainit. Okay, ano tama sagot? Low fat. Paano ulit, paano? Low fat. Paka-arte. Sabi niya, low fat. Okay, low fat ay correct! Okay. Itong mga SK to parang walang-wala na. Nanalo ka ng 100,000 pesos. Ulaan ko magpapalibre pa yung mga yan sa'yo. Okay, for the last one. Okay, last one po. Ano yan? Tawan-tawa pa rin ako dun sa sick leave ni ate kanina. Okay. Ay, okay. Ito parang hindi na talaga natutuwa si Ma'am Lorraine nito. Mahirap-hirap po to. Okay? Pero kung pagsasama-samahin nyo, posible pang masagot. Okay. Sige po. Ano po yung susunod natin? Taas na ka. Ay, dun po sa likod. Mula po sa Assessor's Office. Ayan. Okay. From Assessor's Office, Ate Jean, ano pong tama sagot? Antibiotics. Antibiotics ay mali! Okay. Bakit antibiotics? Okay, next, sino? Mami D. Ano sagot, Mami D? Vitamin B complex. Vitamin B complex ay mali! Okay, mali po. Doon po muna tayo sa gilid. Okay. Minsan lang magtaas yung mga nandito sa side na to. Ate, siguraduhin nyo lang tama yan, te, ha? Okay. Sige, from Tourism Office. Si Ate Milagros. Ate, anong tama sagot? Multivitamins po. Multivitamins ay mali! Okay, mali po. Sige, dito sa gilid. Si Ate dito sa gilid. Ate, anong pangalan ate? Ma'am Merlinda, si Ate Merlinda po. Okay, ate. Sabi ni ate agad, ayusin mo para may 100 tayo. Okay. Yung ambag mo manakot, di ba? Okay, ate Merlinda, ano pong tama sagot? Bito. Bito? Bito lang? Bito complex. Bito complex is wrong. Okay, mali po tayo. Ayan. Alam nyo, kaya ganado pa rin ako tumakbo kahit nakakapagod kasi hindi lang ako nag-iisang napapagod. At least, di ba? May karamay ako. O, sunod ka dito. Okay, dito sa accounting office. Ma'am Sen naman, ang dami-dami ng pera dumadaan sa inyo. Okay, ate, ito sure na to, ha? Okay, sige, ano sagot, ate? Phytochemicals. Phytochemicals is wrong. Okay. Wrong. Okay, sige, dito tayo ulit sa SKs natin. Ayan, okay, siguraduhin nyo lang tama to ha, para naka 200 na kayo. O ilan kayo? 10? Tigbe 20-20 na kayo. Okay. Anong sagot? Phytochemicals po. Ito naman yung kaklase mo na hindi nakikinig. Mali na nga yung sagot ng kaklase mo na una. Ikaw naman tong Jollibee ka. Inulit mo lang din yung mali niya. Kaya kayo nasasaktan eh. Alam nyo ng mali, inuulit-ulit nyo pa. Alam nyo na kasing mali, ulit-ulitin nyo pa. Medyo may addiction talaga tayo sa mali. Joke lang. Tapos umiyak ko, depressed pala. Okay, sige po. Sino po? Last na yan, no? Last 100 natin yan, no? Okay, ay sige si ate dito, try. Ayan, naipon na yung lakas ng loob ni ate. Mula po sa barangay. Aribungos. Okay, ate, anong pangalan? Helen po. Ate Helen, ano po sagot? Multivitamins with iron. Multivitamins with iron is wrong. Okay, mali po. Alam nyo, SK, parang pinagtitripan nyo na lang ako. Pinapapunta nyo talaga ako sa kabilang side bago nyo ko pababalikin dyan eh.
No? Halika dito, Mr. PSU, biluin mo yung assistant ko, Mr. PSU to. Tapos pinapalakad-lakad nyo lang. O sige. Kayo alam nyo, parang tinutulak-tulak nyo na lang. Hindi naman kayo nagasagot talaga itong mga tong sul-sul na to eh. Tinutulak lang kayo para yung pagmumukha nyo yung mapapahiya. O sige, ano sagot? Phyto vitamins po. Phyto vitamins is wrong! Okay. Pagkahirap naman kasi. Mali! Phyto complex. Lahat na lang ang pwede nyo idugtong sa phyto eh. Okay. Ano po? Si ate, pasimple pa magbulo. Okay, ano sagot ate? Vitamin B12, sir. Mag-move on na kasi tayo sa vitamin B12. Vitamin B12 is wrong! Okay. O dito sa gilid. Ito siguraduhin nyo lang, tama to ha. From Menro to, from Menro. Okay, ano po tama sagot? Fight malnutrition. Fight malnutrition. Fight malnutrition is wrong! Okay. O, dito si ate nung parang sa palengke lang tayo. Sir! Okay. Ate, anong tama sagot? Phytonutrients. Nakita mo yung kodigo ka na. Ate, nanalo ka ng 100,000 pesos. Phytonutrients, okay. Wait lang. Saan ba yung mga expert natin dito? Sino mag-explain ano yung phytonutrients? O, doktora, ikaw mag-explain, phytonutrients. Akin na 100 mo. Sagot ako. Ayan, mga nutrients na nanggagaling po sa halaman. Sa plant-based nutrients. Okay, plant-based nutrients. Dapat. Singilin nyo si Ma'am Lorraine. Singilin nyo si Ma'am Lorraine. Palapakan nyo naman pa yung mga sarili nyo. Ayan, maraming salamat po. Congratulations. Parang nalungkot yung iba. Okay lang yan. Sa mga hindi nanalo, may next year pa po. Okay? Nakaraan kasi, para may patrivia din tayo last time. Baka yung mga nanalo din last time. Okay. At this point in time, ladies and gentlemen, we will now be moving on with the announcement of our winners. Pero bago po yung announcement, no? Basahin ko po muna yung mechanics and of course, we'll hear a message first for the closing remarks bago po yung ating talagang announcement ng ating winners. So let me share with you all first our mechanics for the NutriFloat competition. Okay? Nandyan pa ba? Magpalapakan niya mga barangay! Ayan. Thank you so much sa mga nagpapalakpak. Ayan po. Sa ating po NutriFloat competition ay ginawa din kanina during the parade. But before that, may I request our panel of the Board of Judges to join me upstage. Pa-assist na lamang po sila sa mga staff natin. As I would like to introduce to you all our three members of the panel of the Board of Judges. Ayan po, sige po. Ayan, sige. Once again, I would like to request our three panel of the Board of Judges. Palapakan naman natin yung mga Board of Judges po natin. Ayan, at palapakan din po natin mga barangay natin na nagpagod. Hindi ko na sabihin kung gaano katagal kasi baka yung iba kagabi lang ginawa. Ayan po. Pero talagang alam ko pinagpaguran po yan. Hindi po basta-basta, no? And bilang pagkakataon na rin po ito, gusto po talagang iparating ng punong bayan natin ng ating pong pamahalaang lokal. Yung sobrang pasasalamat natin sa ating mga barangay. Maraming salamat po sa mga kapitan natin. Ako po ay galing sa barangay at alam ko po yung pagod ninyong lahat. Sa mga biglang inuutos sa atin, mga biglang ibinababa, hindi lamang po ng LGU, no? Kundi madalas po ng mga government agencies natin, national government agencies. But then again, sinasalo po lahat yan ng barangay. Kaya saludo po ako sa mga kawani ng ating pong barangay. Palapakan naman po natin lahat po ng mga barangay officials and workforce po natin.
Ayan, lalo na nung COVID, talagang sila po yung talaga nagbanat buto para dyan. Kaya maraming salamat po. Bago ko pa man po i-share sa inyo lahat ang ating mechanics at ang ating pong mga judges sa ipakilala. At syempre, yung pinakainihintay nyo lahat, yung resulta ng ating Nutri-Float competition. Allow me to let us first hear the closing remarks to be given by ang ating pong Vice Chairman, Committee on Health, the Sangguniang Bayan member, Honorable Kiel Rodriguez. Maraming salamat po sa ating magaling na MC. Ang aming lubos na pasasalamat po sa pakikisa po ninyo, lalo pa sa mga umaten po ng parada kanina. Sa bawat representante po ng bawat barangay na narito ngayon, hindi ko na po kayo isa-isahin. Sa ating Municipal Mayor, Mayor Cesare June Benedito, gayon din sa ating Vice Mayor, Attorney Mary Jean Feliciano, sa aking mga nagagapuhang mga kasamahang konsehal na narito ngayon, SB Tad Balyan, SB Bong Firares, SB Nathan Lacanilaw, SB Lolo Victor Kulili, nasanay po ako. At gayon din sa bawat representative po ng offices po ng ating mahal na LGU, gayon din sa mga ospital po na narito, Beraca Hospital, Sagrado, at gayon din yung Leoncio, gayon din ang ating SB Tanjo Lagrada na narito, sa lahat ng mga kapitan na narito po, magandang umaga po sa inyo. Ang aming lubos na pasalamat din po kay Ma'am Lorraine Abiog, at gayon din po kay Sir Stalwart Benedito. Gayon din po, nais ko rin po samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan po ang District Action Office po ni Congressman JCA sa walang sawang tulong po na ginagawa po ninyo sa aming munisipyo. Napakaswerte po ng aming munisipyo dahil dito po ninyo nilagay ang inyong bigay o abot na serbisyo ng gobyerno po, at nakita ko po yung labis na tulong po ninyo sa aming mga kababayan. Kaya marapat lamang po na pasalamatan po natin at bigyan ng isang masigabong palakpakan po ang kanilang opisina. Alam ko, marami po sa atin dito yung natulungan, hindi lamang po sa loob ng LGU, kundi gayon din sa iba pang bayan po. Ngayon po bilang pangwakas na pananalita, nais ko pong bigyan diin na tayo po sana hindi lamang po manatili yung ating mga natutunan po dito sa 8 sektor na po ito, hindi lamang manatili po dito yung mga napag-aralan, natutunan po natin, bagpos may sa pamuhay po natin, magawa po natin sa mga pang-araw-araw po natin buhay. Mailakad po natin at magkaroon po, may isulong po natin ang ating adikain na magkaroon ng sapat at wastong nutrition po sa bawat pagkain ating kakanin. Tama po ba? Sa ngayon po, pakaingatan po natin ang ating buhay, ang ating kalusugan, dahil ito lamang po yung natatanging investment po na nakita po agad natin sa ating mga katawan. Whether it is positive or negative, nagre-reflect po ito. Kagaya nga po ng sinasabi nila, you are what you eat. Kaya piliin po natin at pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Yun lamang po, hindi ko na rin po pabain para sama-sama na po tayo magsiya at sama-sama na rin po tayong pagpatuloy ang ating programa. Yun lamang po, maraming salamat po, pagpalain po tayo ng pong may kapal. Yes, isang masigabong palakpakan muli po ang ating pong Vice Chairman ng ating Committee on Health and our Sangguniang Bayan member, Honorable Kiel E. Rodriguez. Maraming salamat po sa Consel, thank you so much po. As of this point, ladies and gentlemen, syempre yung hinihintay ninyo ng mga barangay po natin, no, at lahat ng mga nandito, yung atin pong Nutri-Float competition. Ngayon din po natin i-announce ang winner. Pero bago pa man po yan, allow me to first introduce to you all kung sino po ba yung mga nagusga sa mga gawa po natin. Okay? First, for our judge number 1, a graduate, a Bachelor of Science in Architecture at Palawan State University, Puerto Princesa City, Palawan, and presently taking up Masters in Management, major in Environmental Planning at Philippine Central University. She is currently practicing her profession in private architectural firm in Puerto Princesa City. Ladies and gentlemen, our judge number 1, architect Char Catherine N. Cabentos. Ayan, thank you so much po, Architect Shear. And for our judge number 2,
a graduate of Hotel and Restaurant Management Hospitality Management at Treston International College, Bradshaw College. She is a manager at Frontier Lodge located in Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Ladies and gentlemen, a round of applause for judge number 2, Miss Charlene A. Evangelista. And of course, our chairman of the Board of Judges, a graduate of Doctor of Medicine at Our Lady of Fatima University, Valenzuela City. He is currently working as rural health physician at LGU Brooks Point, Palawan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Norwan M. Hajiran. Ayan, maraming salamat po. Talagang nakikita nyo noon, parami na ng parami yung mga professionals natin dito sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat po sa inyo. At bago pa man po tayo magpatuloy, I would like to request our Committee Chair on Health, SB Tad, to award these certificates of appreciation. Allow me to read the content of this certificate. Republic of the Philippines, Province of Palawan, Municipality of Brooks Point. Certificate of appreciation is given to Charlene A. Evangelista for her enthusiastic and ardent support as one of the Board of Judges in the NutriFloat competition during the 50th Nutrition Month celebration with the theme sa Philippine Plan of Action for Nutrition, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat, held on July 1, 2024 at Brooks Point Covered Court, given this first day of July 2024 at Brooks Point, Palawan. Signed by our Nutrition Office Designate, Ma'am Lorraine F. Abiog, our Municipal Health Officer, Dr. Loveline R. Sotoza, and our Municipal Mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr. Once again, this certificate of appreciation is presented to Charlene A. Evangelista. A round of applause, please. Of course, requesting as well, SB Jonathan Lagrada, sir. Ayan, maraming salamat po. The same certificate of appreciation is presented to Architect Sheer Catherine N. Calventos. Ayan, palapakan naman po tayo dyan. And of course, this certificate of appreciation is hereby presented to Dr. Norwan M. Hajiran. Okay, thank you so much po. And now, of course, before the most awaited part, ladies and gentlemen, let us first read with you all, our mechanics for judging and the guidelines for the NutriFloat competition. The competition is open to all barangay representatives, individual or group of this municipality, 1 entry per barangay. Lahat po ba ng 18 barangays natin nag-participate? Meron po, lahat po ba may entry po? Hopefully, meron po, no? Any vehicle can be used except for tricycle. The float must have a maximum height of 3 meters from the ground, and the content of the float must showcase barangay's local food products. Entries must confirm their participation. That's all set na po dahil nakasali na kayong lahat. Of course, lahat naman po kanina pa nandito. Actually, yung iba kahapon pa nandito sa atin pong assembly area. And the operator must be physically fit and wear white shirt, maong pants, and rubber shoes. Competing float must join the parade and must reach the end point of the parade. Okay? Judging of the float will be done after the parade, which is what we did earlier. Okay? And of course, the decision of the Board of Judges shall be considered final and unappealable. Okay? For the criteria for judging, we have overall creativity and artistic impression. That's 40%, which includes concept, uniqueness, and craftsmanship. Variety and quality of food products, 50%. And the compliance to contest mechanics, 10% with a total of 100%. Okay? Ang prices po natin, wow, talagang tumataginting. For the first place, 45,000 pesos. Palapakan naman po kayo dyan. Palapakan yung gusto mag-uwi ng 45,000 pesos. Okay, ayan. Medyo mababa ng energy nyo. Kulang pa kayo sa nutrition. Wow. Okay. Ayan. Kailangan mataas po yung energy natin. Magpalakpakan po lahat! Okay, ayan po. Sige. Second place will be taking home 30,000 pesos. Sino kaya to? Not bad. Sobrang laki ng prizes natin. Third place, 20,000 pesos. Ayan po.
And of course, consolation prizes will be amounting to 12,000 pesos. Ayan. Palapakan nyo naman din yung consolation prize. Ayan. Okay po. So with that, I think it's about time that we share with you all the result. But as our judges are currently deliberating on the result, first, allow me po na i-share sa inyo yung ating pong calendar of activities. Again, this is a month-long celebration. So hindi lamang po ngayong araw meron tayong ganap para sa Nutrition Month po, no? Ito po yung mga sumusunod nating mga activities. On July 3 po, ngayong Wednesday, magkakaroon po tayo ng mass blood donation. Okay, 8 a.m. po yan sa Barangay Pangubilyan. Tama po ba? Nasaan po yung Barangay Pangubilyan natin? Yes, mass blood donation po sa Wednesday. Doon po, tama po? Thumbs up naman po kung tama po doon po sa atin mass blood donation. Okay. So punta lamang po doon yung mga gustong mag-donate ng dugo. Okay? So punta na lang po doon para makapagpa-screening at hopefully makatulong po tayo makaligtas ng ibang buhay. Okay? In the office for this, if you have any inquiries, you may connect to Municipal Health Office. July 8 naman po, next Monday po, sa susunod na Lunes, meron po tayo dito po sa Octagon Covered Court, 8 a.m. din yan. Eat experience. Ang hirap banggitin. Eat experience, okay? Crafting happiness in a snack, okay? So parang food contest po to. Punta na lamang po kayo dito. And on July 12, 2024 po, meron tayong Unlock Your Full Potential with No Nutrition, okay? So yan naman po ay parang quiz bee po. 9 a.m. yan sa July 12. Next Friday po yan, okay? So yan, while they're deliberating po, let me share with you all the mechanics for our Eat Experience. Crafting happiness in a snack. Again, on July 8. So pwede po kayo mag-prepare ng Moonrise Blend based snacks that can be used for dietary supplementation program. Okay? Meron pong tigda 2 oras yung mga sasali para dito. Dito po yan mismo gagawin. Okay? The competition is open to all high school students. 3 members per group. So kung may makilala po kayo mga high school students, magbuo lamang po sila ng tigta 3 miyembro po bawat grupo. Okay? Sayang po ito. Salian po natin to. At sa mga gusto mag-join, humingi lang po ng entries for the intent sa ating po Municipal Health Office. Okay? Then criteria for judging, food preparation and cleanliness 10%, palatability 20%, nutritional quality 30%, uniqueness and creativity of the recipe 30%, and food presentation 10% with a total of 100%. Okay? Then the first prize, 10,000 pesos. Biruin mo, 3 lang kayo, pupunta kayo dito, luluto-luto lang kayo ng Moonrise, okay? Pwede ka na manalo ng 10,000 pesos. Second place, 7,000 pesos. Third place, 5,000 pesos. And the consolation of 3,000 pesos, okay? Yung atin naman pong Unlock Your Full Potential with nutrition. Sabi ko na, nutrition yan eh. Nutrition, okay? Yan naman po ay sa July 12, next Friday. Okay, pwede po sumali dito mga LGU employee po. 2 membro kada grupo at 1 entry kada opisina. Okay po. Ang ating pong first place ay 3,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. Third place, 1,000 pesos in the consolation of 500 pesos. Okay. Ayan. Are we all set? Okay na po ba? Handa na po kayo? Mahina. Pilipinas, game ka na ba? Ay, kasali. Tumulong ba kayo? Okay, very good. Alright. Andito na po, hawak ko na po yung resulta natin. Huwag lang sana tayo dito. Columbia Zone. Okay. Sige po, for the NutriFloat competition, ladies and gentlemen, bago pa man po yan, muli po, ang programang ito po ay hatid sa atin ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa panguna ng ating punong bayan na Honorable Cesario R. Benedito Jr., ikalawang punong bayan na Honorable Attorney Mary Jane Di Feliciano, kaya hindi po ang ating mga sangguniang bayan members, of course, special acknowledgement and recognition to our Committee on Health Chairman, SB Tadbalian. Maraming salamat po. Gayon din po, syempre, spearheaded by our offices of the Municipal Health Officer, headed by Dr. Loveline R. Sotosa, and our Nutrition Office headed by Ma'am Abiog. Ayan, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Lorraine Abiog. At syempre, nais natin pasalamatan, syempre, ang Municipal Information Office. Palapakan naman po natin yung ating MIO.
Ayan. Sunod-sunod po yung activities, sunod-sunod din po yung puyat ng mga yan. Kaya maraming salamat for standing by with us. Headed by Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ma'am, maraming salamat po. Nais din natin pasalamatan, of course, ang ating Municipal Tourism Office. Thank you so much, headed by Ma'am Arlene Piramide, for letting us use the Octagon Cover Gym. Ako, of course, nais din natin pasalamatan yung ating pong LGU Sound System operator and team sa pangunguna din po ni Kuya Jun Balderian. Kuya Jun, thank you so much. At muli, kanina maraming salamat po sa ating pong Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative na sila po yung nagparaskaldo kanina. Ayan, thank you so much sa lahat po ng mga department ng LGUs. And of course, sa lahat ng ating mga punong barangay, maraming salamat po. Allow me to now award first natin pong tatawagin ay ang ating pong consolation prizes. Ma'am Lorraine, saan po yung mga prizes nila dito? Makukuha daw po ba nila today? Ay, pwede po. Opo. Punong barangay na lang. Sure po, ma'am. Ay, okay po. Thank you, ma'am. Ayan po, para po sa mga prizes nyo, hintayin nyo na lang po kasi naka-standby na po dun sa atin pong treasurer's office, okay? So makukuha nyo rin po yan today. Nilalagyan na lang po ng pangalan. That is for transparency, which is of course very aware po tayo mga taga-barangay, okay? Dahil same lang naman po yung liquidation rules po natin. Okay, so unahin ko na po. Ang tatawagin ko po syempre ay pangalan po, no? Yung mga name po ng mga participants natin dito. Okay. At syempre, kasunod ko po tatawagin ko sa ang barangay po siya. Alright? Baka magulat kayo, hindi po sa kanya talaga yung premyo, ha? This is, nakapangalan lang po yung participants natin sa mga individual po na tao, okay? So, kumari lamang po, pag tinawag ko po yung pangalan, pwede pong i-receive ng buong barangay council po, kasama po yung workforce, okay? Ready na po ba? Pilipinas, game ka na ba? Alright, for the consolation prizes. Okay, hindi po to sunod-sunod kung sinong first at kung sino yung pinakamababa dito. This is in any order po. Ang una pong nanalo para sa consolation prize po muna natin, Ma'am Lorna A. Jupani, Barangay Amas. Ayan, palapakan naman po tayo dyan. Okay, nasan po yung Barangay Amas natin? Pa-picture po tayo dito sa harap po. Ayan. Sige po, punta na lang po dito sa harapan Barangay Amas. Nasaan na yung Barangay Amas? Ay, ito pala sa harapan ko. Mapunta kayo dito. May I request all the panel of the Board of Judges, our SB, and the punong barangay to kindly join in the picture. Sama po kayo sa litrato. Ayan, yung mga punong barangay po natin, join po kayo lahat. Sige po, tapos ipaharap lang po natin sila. Our Board of Judges as well. Palapakan naman natin Barangay Amas. Hindi dahil una ko yung tinawag, kayo yung pinakahuli po. Again, this is in any order po yung consolation prizes po natin. wala yung Lorna. Okay. Again po, pakihintay po yung mga prizes po natin mamaya. No, nandun na po, nilalagyan na lamang po ng mga pangalan. Sige po, picture po tayo. Kap, join kayo, Kap. Okay lang? Na-background na kayo dyan, pang likod. Ayan, maraming salamat po. Of course, our next consolation prize is Ma'am Arlina Biguray, Barangay Kalasagin. Palapakan naman po natin yung Barangay Kalasagin natin. Ayan, prepare na po. Our next consolation prize is Tandera M. or Daniel, Barangay Tubtub. Our next consolation prize goes to... Wala pa pala yung Barangay Tubtub. Sorry. Nagmamadali lang. Asan ba yung barangay natin? Barangay Tubtub? SK. Parang ayaw na tumayo ng ibang mga kasama natin.
Ayan po, congratulations po. Na over 2 years old, tamang nutrisyon. Kung forget, yan ang tamang solusyon. I like you, lucky one. Sana all my exposure. Okay, our next consolation prize goes to Marvin M. Juanerio, Barangay Samariñana. Ayan, nasa na po ang Barangay Samariñana? Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. Congratulations to Barangay Samariñana. Of course, our next consolation prize goes to Prelito M. Mesang, Barangay Imolnod. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like you, lucky one. Asa na po yung Barangay Imolnod natin? Tamang nutrisyon, Si Sir na lang mag-isa. Ayan po. lucky one. Yan ang tamang paraan. Lucky one. Yan ang tamang. Our next consolation prize goes to Singhe S. Onsing, Barangay Malis. Tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Congratulations po, Barangay Imolnod. And again, would like to call on Barangay Malis. Na over 2 years old, tamang nutrisyon. Kung forget, yan ang tamang solusyon. I like you, lucky one. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Kung forget, yan ang tamang solusyon. I like you, lucky one. Our next consolation prize goes to Violeta B. De La Cruz, Balangay, Pangubilyan. Ang iyong little girl or boy, Grabe na may mga pasigaw dun sa, sa dulo. sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. Ayaw na nila kagawad magsama. Barangay Pangubilyan, congratulations po. Paghandaan nutrition ni baby, Our next consolation prize goes to Gemma A. Alterado, Poblacion, District 2. Tuwan-tuwa na yung mga hindi pa natatawag. Bakit nag-cheer kayo dyan sa likod? Wala, may entry ba yung MHO? Our next consolation prize goes to Gabi D. Gangano, Barangay Mainit. tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ayan, nasa na po ang Barangay Mainit? Tuloy, kahit na over 2 years old, tamang nutrisyon. Kung forget, yan ang tamang solusyon. I like you, lucky one. Yan Our next consolation prize goes to Rodora E. Racimo, Barangay Mambalot. Again, yung pagkakatawag ko po sa mga consolation prizes ay hindi po sunod-sunod, okay? Ano nangyayari doon sa likod? ang iyong little girl
Ayan, nasa na po yung ating barangay Mambalot? Sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days important. Our next consolation prize goes to Ruel B. Austria, Barangay Maasin. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like you, Lucky One. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like you, Lucky One. Yan ang tamang paraan. Lucky One. Hello there, mga mommy. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon. Of course, our next consolation prize goes to Aida Yucalion, Barangay Uring-Uring. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like you, Lucky One. Asa na po yung mga taga-barangay Uring-Uring? Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy. Our next consolation prize. Ayan, pakonti na lang. Freddy Di Bocobo, Barangay Salugon. SK, kung makapalapa kayo dyan, siguraduhin nyo lang may ambag kayo. Ha? Ayan. Tumulong ba kayo dito gumawa? And our final consolation prize. 4 na lamang po yung naiiwan, no? Okay, final consolation prize goes to Hello there, mga mommy. Let's go for healthy pregnancy. Marilyn P. Rivera, Barangay Saraza. Para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay, Anong barangay po yung nandito sa harap? District 1. kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, Ano natawag ko na kayo? yan ang tamang solusyon. Ayan. Before po pala the top 3, 4 pa. Ito na, last consolation prize. Marilyn Burgos, Poblacion, District 1. Pasensya na po talaga. Para natawag ko naman na kanina. Siya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow na handa mo. Tinatawag ko na kanina. 1,000 days importante. Wala ba? May check na dito eh. But congratulations, syempre. Ayan, dikit-dikit naman po yung mga scores ninyo lahat. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like you, Lucky One. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Ayan, maraming salamat po, Tita Marlene. Ayan. Lucky
Bago po yung top 3 natin, may nabalitaan po kasi ako may birthday po bukas. Kaya baka po pwede, kantahan po muna natin siya ng happy birthday song. Okay po ba? Bukas po ay birthday ng ating butihin po. Siyempre, pinakamamahal natin, our Municipal Health Officer, Dr. Loveline R. Sotosa. Alam ko kung gaano ka awkward at embarrassing. At dahil binubola mo ako nakaraan, ito yung ganti ko sa'yo, diba? Okay. Let's all sing happy birthday song for Dr. Love. Ready? Go! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday. More papansit daw, Badra. Yes! Happy birthday! Sabay-sabay po tayo. Happy birthday, Dr. Love! Ready, go! Happy birthday, Dr. Love! Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang awkward po nung makanta na happy birthday. Pero of course, it's just one way for us to express our gratitude to you. Maraming salamat po, Dr. Loveline R. Sotosa. Okay! Patayuin naman natin yung kapitan ng 3 barangay na naiiwan. Para hindi mahalata kung sinong nanalo, tawagin ko based on alphabetical order po. Barangay Aribungos. Asan po yung Barangay Aribungos? Si Kap, nasan po si Kap? Okay. Nasa naman po ang Barangay Barong-Barong? How about Barangay Ipilan? All right. First up, ladies and gentlemen, we will now be awarding or announcing our 3rd place for the NutriFloat Competition 2024. 3rd place goes to... Sino? Nahiya sila isigaw. 3rd place goes to... Barangay Barong-Barong. Okay, nasa na po ang Barangay Barong-Barong? Punta po kayo dito. Exposure. Muli nais po natin pasalamatan yung ating mga hospitals na partner. Beraca General Hospital, Leoncio General Hospital, Sagrado Hospital Incorporated, and our Southern Palawan Provincial Hospital. Nais po natin pasalamatan ng ating pong Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School Drum and Lyre Corps, Maasi National High School Drum and Lyre Corps. Siyempre, our special gratitude as well to Mr. Stalwart Joseph M. Benedito, the Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative, and the Brooks Point Municipal Government Employees Association. Maraming salamat po. Alright! 2 na lang. Sino kaya yung mag-uwi ng 30,000 pesos at mag-uwi? Sino naman ang mag-uwi ng 45,000 pesos? Asan ulit ang Barangay Aribungos? Okay. Kailangan palakpak ng panalo. Nasaan ang Barangay Aribungos? Asa naman ang panalong palakpak ng Barangay Ipilan? Full force yung Barangay Ipilan. O ano? Dami sila. Okay. Ayan. Ang atin pong mag-uwi ng 45,000 pesos. Unahin ko syempre yung first place ay yung champion. Ladies and gentlemen, in line with the celebration of the 50th Nutrition Month celebration of Brooks Point, NutriFloat Competition 2024 champion goes to... Sino? Sino?
Yung mga consolation, okay lang. Okay lang. At least nag-participate, di ba? Tama po yan. Alright! NutriFloat Competition 2024 Grand Champion is... Barangay! Parang hindi na makahinga yung Barangay Aribungos. Barangay! NutriFloat Competition 2024 Grand Champion is Barangay Ipila! And our second place, Barangay Aribungos! Let's up po muna yung Barangay Aribungos. Paunahin po muna natin yung second place. Ayan. Pauli-uli lang yung bida, syempre. Okay, palapakan nyo naman yung Barangay Aribungos and Barangay Ipilan. Okay. Syempre, sa mga barangay na gusto mag-picture dito mamaya, pwede natin tanggalin after the program yung mga upuan para makapagpa-picture kayo. Maraming salamat po.